Karon mga igala, di ang laing sumpay ning atong sugilanon. Made of Fortune. Right now it's just the two of us. Let's look at what's ahead. Abuto ni ka. Gano ka? Kailan ko bagus kalipay. Kauigod ni mo. Sige na, oy. Bye-bye na. Maanan ako. Okay, amping, bye. Nung samtungtuhan na. Murang manug-iya kong uyang. Ay, namarog man akong palhipo eh. Pwede naman tingaling mo labang na rin kapita para maabot na yun ko. Sige. Magpaabot ko nimo. Unsa ka kung di ko mo na yun og anto. Di lang ko mo na yun. Ako siyang tawagan. Murag, naama to sa atupangan sa mong building? Uy, saka na da? Hoy, ayo pa din da din he. Oy, ato kami sa merkado. Huwag ka maikog yaning among building, ka-class ini. Anak. O na madisbyute lang tungod anang imong payong-payong og kariton di. Ha? Chupe. Hoy, bayon! Hoy, bro, ha? Ay, kung tawag ang ingon anak, ha? Huwag ka respeto, ha? Ikaw! May respeto ka? Hilas kay ka makaabog ng manoy nga naninda, ha? Mura ka nagkaabog og iro? Hoy, day! Na ako din ang trabaho, no? Igol ako nag-protect sa among company. Inyong company? Tag-iya ka? Oh, dili. Pero isip empleyado, may obligasyon ko pagpanalipot ini. So, empleyado ka na sa ay. Nga sa ato pa, otro ka sang pobre. Unsa? Oh, ngano? Kaya di ka pobre? Nang-empleyo ka na sa good. Kung tag-iya ka pa kahatingali, mapasaylo ra ka namo. Di ba, guys? Pobre ka. Kay igo ka lang nagdawat og sweldo. Mao nga angay unta nga mubati ka sa imong isig ka pobre. Dili kay maghinilas ka. Iwa ko maghinalis, no? Igol ako ni Badlong anak niya. Ngano nagtarong mo ni mo badlong? Ngano imong ingnon nga, Noy, dito lang kas unahan, Noy, ha? Kay bawal man din, Noy. Dili kay imong pakapinan og istorya makapasakit. Imo pang gitsupe. Hoy! Babaeng tabalasang! O sa man bayot na arogante. Hoy, wak kay batasan, ha? Ako ingin anak, ha? Wak kay respeto! May sagoy? Ikaw ray magparespeto? Ako dili? Ha? Imo mo kong gitawag og babaeng tampalasan. Pwes, di bawas ra ko nimo. Hoy, guard! Ayaw ko naman pagtanga di, ha? Wala ko naman pulis, be! Kaya pa nag-disturb ba sige ilaha? Sige, panawag. Ano siya problema? Ano siya problema? Ay, attorney! Hala, naalagi ka. Kuan attorney. Doon lang ako igisitol nga gamay problema ba? Ingon ini dahil mo din attorney, kung mo hingilin og pobreng nanginabuhi, nga naarga doon ta sa daplin, unya, wag yun na magpatunga sa agyaanan si Manoy. Pero kung hinginlan og kasab-an ini imong empleyadong arogante, wagas! Dili, oy! Dili, attorney. Dili gina, attorney, ha? At bida lagi di babihana ay, murag si Kinsang hilabot. Gitaro na rin ako badlong si Manoy. Hoy, wag yun tarong nga attorney, no? Muangal ba di ko, kuya, pang gitarong? Ilom, ay! Attorney, ako rin bahala ba dispatch rin nila, ha? Ayaw ang kasol ini. Arigod, Ano, attorney? kibaw ka ba kinsa na yung kiingnan ng atribida? Kaila di ka na ni attorney? Maunang atong amo dong. Si Miss Angel oy maoy. Onya, kumasta naman tong gayuta? Aw, gisiwan og mimo. Di ba takatilit og fire niya tungod lang niya itong hitabua. Naman sa tayo balaod nga nag-protect sa mga empleyado. Pero nawansa naman siya. Wala maginilas? Awa na. Nangurugod siya sa pag-ingon na kung kinsa ka. Uya, paano to siya? Kung gitamparos pa to na ako siya. Niya, ang akong gipa-open na kantin para tumanoy. Oo. Gipasis na. Nakamit namin sa iyang anak. May hilag itaw sa kalipay. Wag yun, magdahong nga makadawat sila grasya. Luuya, gibitaw na ako at tumanoy, eh. Liman kagiingnan og tsupi. Ulbog na akong kaspa.
Angel. Unsa man? Report na gud sa company ko. Aron sad nga makakita ang mga tao sa imong methods ba? Nanasad ka, ana. Dili ko ganahan og complicated nga kinabuhi. Hasol kay na. Ikaw na lang gyud ana kay kaya ra man kay na nimo. Ay, Unsa ka? indot unta akong doon na pa ko'y katugbang. Sa may mo ipasabot, ana. Seriously bitaw, Angel. Kapoy ba ya? Pero, mo gaan ra unta ang tanan kung may kaabag ko. May kasir sa akong mga gipasan. In short, nagkinahanglan kag asawa. Okay. Pagminyo na. Ako'y bahala sa gasto. Na naman ka kay Prospect. Oh. Aw, kuno na. Sige. Pakasli. Ako ragi bahala sa tanan. Gikan sa kasala hangtod na sa honeymoon. Ang problema, musugot pa siya. Ha? Uyab man ka mo. Ano di ba siya musugot? Di man mi uyab. Ay, kaya pag. Ay, noonsa. Upaday ka kapanguyab. Papa, Aw, panguyab eh. ang pangutana, sugton ba ko? Unsaon sa niya pagkaibaw ko dili ni musultihan. Ay, Be, kinsa ba na, be? Kaya ako ingon, ana. sure oy? Lagi. Abang ko bridge. Oh, actually, Angel. Kadiyot eh. Nanawag si Irene. Hello, Irene. Oh, unsa? Uy, asa man karon? Ay, lakaw ha. Anaon di ka. Anahon day di ka. Sige, bye-bye. Oh. Ihatod ko. Ato na ko sa Irene. Ha? Wag yun ay ayo na imo bana. Bisa na anak kas peligro. Wargid siya paki. Idispatsa ng banaha, oy. Busy man sa good sa trabaho, Angel. Maglisod man sa siya biya good. Hoy, iya ko kang asawa. Mas importante ang imong safety kaysa trabaho. Okay ra, Angel. Pamansag ko ni mo pasagdi. Ay, agwa pa ko. Naunsa na unta ka karon. Kaya wa magipaki na imong bana. Di man available sa panahon nga imong kinahanglanon. Okay ra, oy. Na-timing lang yun nga. Busy siya. Ay, ambot lang gid mo, Irene. Gulitig na rin, ha? Okay. Oy, kamao sa di kang manigdok. Ha? Sa pagkukulim na ako. Aw, amin ako, gwara kay gamit. Naam sa di ay. Gara na sa ka, ha? Gamay na lay ko ang inihan. Mahuman na ni. Mahuman gini ba? Kung walay mang lawgaw. Pigas sa sadkap, eh. Oh, Uy, kadiyat. Oh, nanawag si Runa. ay, dun na ginang lawgaw. Hello, Bagod. Hello? Oy, mau ba? Sige. Ano ka? Saan na lagi? Mulakaw ka? Oo. Magpagawa sa Runa kay di siya kabuk. Mag-jeep na lang di siya. Or mag-taxi. Di pa lagi kay siya suhito din, eh. Ako na siya kuhaan. Unya, kinatong kitrabaho. Jesus, unyar na, eh. Ako lay kuha niya. Asa na siya ron? Bitaw, Angel. Ikaw na lay kuha ni Rana. Asa lagi siya ron? Ako na lang may makuha. Nganong ikaw magyud nga pwede ramang ko. Asam siya ron? Abi na martilyo, bi. May pa. Oh, tiwasa nagdukdok, ha? Imong o akong dukdukon, oy. Usa! Ha? Maini mo sa? Adto imong asawa na nawag nimo kay nakinahanglan kaayo nimo. Wa ka mo adto kay busy ka. Unya karon nga busy ka, nya nanawag si Rona. Maadtuyo ka. Tarong pa na imong utok. Ha? Murag doon lagi kay dukdukon ana ba? Bisulti dai ko asa siya. Kay ako na makuha. Kung di ka gustong madukdok ng imong uwa ng martilyo. Sulte! Hi guys, tanaw tag salida guys. Wow, mani hapon.
Sudan guys, gulay lang. KCC 30 million mega raffle at baka isa ka sa tatlong mag-uwi ng tumataginting na 1 million pesos. Manalo na rin pakipak na shopping money buwan-buwan nilang sa KCC gamit ang inyong KCC Bonus Card. Dali natin ipakita ang inyong resibo sa promo booth para makasali sa KCC 30 million mega raffle. It's here at KCC for you. KCC Supermarket. Pinakabarato, laro, hanggang ngayon, CCTV. Nakabarato. Isa po sa mga pinaka-trending at sa totoo lang nakakakilabot na video na nakita ko nito lamang nakaraan ay yung CCTV footage ng isang lalaki na tinutukan at pinaputukan ng baril sa kanyang ulo. At alam ko marami sa inyo may request sa akin ito sa aking Instagram. So binaril siya point blank habang nasa loob ng isang tindahan lang. At ang mas nakakagulat po dito sa kwentong to ng dahilan kung bakit siya pinag-uusapan ay nung malaman ng lahat na ang pumatay sa kanya ay ex-boyfriend pala niya. Isang LGBTQIA+ story ang kwento natin ngayong gabi. Alam ko marami sa inyo yung nag-aabang sa kwentong to. At alam kong hanggang sa ngayon, miski kayo, talagang gulat po at talagang nababahala pa rin dahil sa mga nasaksihan natin. Sino ba yung hindi magugulat kung lahat tayo ay parang naging witness, diba? Dito sa madugong krimen na to, parang nakikita natin siya in real time. Pero ano nga kaya yung kwento? Sa likod ng nakakagimbal na pangyayari na nasaksihan ng milyong-milyong mga Pilipino katulad ko. At yung tanong ko, bakit nauwi sa isang mapait, matugo, at brutal na krimen ang dalawang taong noon ay nagmamahalan? Sa gabing ito, 30s, hindi ko na kayo pakukuhain ng kapehan dahil baka hindi lang panlasa nyo ang pumait kung hindi ang mga krimen nyo. Kumuha na lang muna kayo ng malamig na tubig o malamig na soft drinks dahil kailangan nyo ng kaunting tamis sa kwento natin ngayong gabi. Warning lang ha, dahil bago natin umpisahan, sobrang disturbing po at graphic yung footage, so huwag nyo na siyang i-search. Kung hindi po kayo komportable, huwag mag-atumiling, iwasan yung mga CCTV footage po, no? Dito man sa kwento o maging sa mga nadadaanan nyo sa ibang mga platforms. Sabi nga nila, there are some things that you can't unsee. Hindi mo na matatanggal sa isip ko. And once you watch the CCTV footage, sinasabi ko na lang sa inyo, there's no turning back. Of course, dahil real time po ang kwentong to, no, hindi natin ito ginagawa para mag-bash o manira ng tao. After all, kailangan muna natin marinig din ang kabuuan ng kwentong ito ayon sa salaysay ng mga eksperto at ng otoridad. Pero, umpisahan na natin. Kung tambay kayo sa social media at pampalipas niyo yung pag-i-scroll sa social media, malamang
napanood nyo na yung CCTV footage na binanggit ko kanina. Ito yan, March 5, 2026, San Jose po. Sa footage po, makikita ang dalawang lalaki na nasa loob ng isang maliit na tindahan ng mga sapatos at damit. Sa hungad ng tindahan ay may isa pang tao na nakaupo paharap sa daan. Makikita sa video na yung dalawang lalaki ay tila ba may inaayos na damit. Very casual lang naman yung kilos at pag-uusap nila na parang walang kahit anong kakaiba or walang kahit anong kahinahinala na maaaring mangyari. Kaya ito na, iniwan nung lalaking nakaputi yung palda. Dito naman na nagsimulang dumating yung mga tao para makiusisa. Ibinaba naman yung isang lalaki yung roll-up door. Pero si Fata ay makikitang patakbong bumalik papasok sa tindahan bago ito tuluyang mawala doon sa pula ng CCTV. Ngayon, aalamin na po natin. Sino nga ba itong mga taong sangkot sa pangyayari at bakit sila humantong sa ganyang sitwasyon? Ano kaya ang motibo ng pagpatay, the victim? Yung biktima po ay na-identify bilang si Jason Zoleta. Isa po siyang 24 years old na lalaking galing Lucena City. Empleyado siya sa isang clothing shop at kung bibisitahin niyo yung Facebook page niya, no, makikita niyo na meron siyang 13,000 higit na followers at nakalagay sa bio niya na isa siyang digital content creator. Kung titignan niyo mga posts niya, talagang mapapansin na active po siya sa kanyang social media. Mahilig din siya mag-post ng mga maiigsing videos, kagaya ng mga dance covers. Sa totoo lang, isa siyang yung typical na Gen Z, di ba? Na nagsisimula sa content creation through Reels and TikTok content. Madalas din, siguro bago yung breakup nila, kasama ni Jason si Fata sa mga videos na pinupost niya. At tila ba sweet na sweet sila. Langgam na lang yung kulang. Ika nga, di ba? Kaya naman kung titignan yung mga past content nila, mapapasabi ka na lang ng sana all. Pero kung malalaman mo yung kwento, papasana all ka pa rin ba talaga? Aminin na natin, minsan, syempre maraming naiinggit po talaga sa mga sweet content ng mga couple sa social media. Yung tipong nakakapait talaga ng panlasa, no? Lalo na kung single ka, parang mababalibag mo yung kinakain kasi naiinggit ka. Bakit kaya mula sa sobrang sweet, nagkaroon ng patayan? Meron ba siyang mabigat na motibo? O baka naman na tripan lang, napatayin siya? May ganun ba? Birch 345, ang gatang may tripling lakas. Tulong sa brain lakas, bukong lakas, at immunity lakas. Araw-arawin ang sarap at tripling lakas ng Birch 345. 750 lang per glass, sulit! Naku, tapos ang pambili sa pangsigang? Sakto! Pwede ka nang humiram ng as low as 100 pesos sa G-Loan Sakto. Napakadali lang, tol! Promise! Buksan ang GCash, itap ang borrow, tapos G-Loan. At kung eligible ka, pwede kang humiram ng as low as 100 pesos. Parang diskarte lang, tol. Kasama rin sa diskarte ang pagbayad, ha? Basta pasok sa 14 days. Pagkapos, alam na ang galawan. Pag G-Loan, sakto na. The suspect. So base po doon sa video, ang pumatay sa kanya ay yung lalaking nakaputi, nakausap na din niya. Itong lalaking ito yung ex-boyfriend na si Fata Esmay Faisal. Ayon sa mga kwento, wala pang isang buwan, wala nang maghiwalay si Jason at si Fata.
Ayon sa balita mula sa GMA News, nakausap na raw nila ang ilan sa mga kaanak ng suspect. Ang sabi nila ay lubha raw nasaktan at sumama ang loob